Ngayong nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte, ang kahihinatnan nito maaaring manatili o ma-impeach ang ikalawang Pangulo. Ang tanong ng publiko, kung mapatutunayang may paglabag ang ikalawang Pangulo at tuluyan siyang matatanggal sa pwesto, sino ang hahalili sa kanya? Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, maaaring mag-nominate ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula sa Senado o sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kung sino ang pipiliin ng Pangulo, pagbobotohan naman ito ng Senado at mababang kapulungan ng Kongreso. Kailangan niyang makuha ang mayorya ng magkahiwalay na boto ng Senado at ng Kamara para maupo sa pwesto. Nakasaad ito sa Article 7, Section 9 ng 1987 Constitution. Nakalagay po sa provision ng Article 7 of the Constitution dahil sa impeachment na pinag-uusapan. In case of vacancy, sa posisyon na halimbawa po ay Vice President halimbawa, in case of vacancy, ang papalit po dyan ay pipili ang Pangulo ng isa sa mga miyembro ng Senado o mababang kapulungan. Dagdag ni Chairman Garcia, pwede rin namang magpatawag ng special election ang Senado para bumoto ang publiko. Gayunman, bilyon-bilyong piso ang gagastusin dito para lang sa isang bakanteng posisyon. Depende po yan sa Senado ngayon kung magpapatawag sila sa amin ng special election. At kasi nga po pag nagpatawag ka, nationwide kahit isang posisyon, 19 billion po yun na gastos. Ayon sa COMELEC, nangyari na ito noon sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Matapos ang EDSA People Power 2 Revolution kung saan napatalsik si dating Pangulong Joseph Estrada, si Arroyo ang umupo bilang Pangulo mula sa pagiging Vice-Presidente. At dahil nabakante ang posisyon ng ikalawang Pangulo, ninominate ni Arroyo si Senator Chofisto Ginggona Jr. para umupo bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Nakakuha naman ito ng majority vote sa parehong kapulungan ng Kongreso kaya siya naupong Vice-Presidente. Siya ang natatanging Vice-Presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na hindi dumaan sa national election. Nagsilbi siya sa loob ng higit 3 taon mula February 7, 2001 hanggang noong June 30, 2004. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.